Good evening po sa inyong lahat. And as I have said, though we are in the last week of Advent, tayo po ay may espesyal na pinagdiriwang ngayong gabi. And we are gathered tonight to celebrate the gift of Saint Charbel in our community, in our life. Siguro ho kayo ay nagtataka pa rin na dahil ilang days na lang tapos na ang taon na ito. And as I mentioned, what is the best way to end this year is to be grateful. To have a grateful heart. Bago matapos ang taon na ito, babalikan natin, hindi lang ang napakaraming naging problema. Hindi lang ang napakaraming challenges, hirap, pagkakasakit natin, tampuhan natin, away natin, pagkatalo natin. But before we end this 2025, babalikan din natin ang maraming magaganda at mabuting nangyari sa buhay natin. Let us end this year with a grateful heart. Palakpakan natin ang Panginoon sa lahat ng biyayang binigay niya sa atin. Pwede ba mas malakas pa dyan? Para naman tayo ay as a sign of our gratitude. Why? Just like Mary in the gospel. Siguro ho habang binabanggit ni Maria ito, ganyan ang tuwa niya. Nung sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Diyos. My soul proclaims the greatness of the Lord. Tuwang-tuwa si Maria. Dahil ba sa mga nagawa niya? Malinaw na sinabi ni Maria sa kanyang Magnificat. Ang puso ko'y nagpupuri dahil sa kadakilaang ginawa ng Diyos sa akin. O di ba? Mary is indeed a good example to all of us on how to be grateful. So innocent. Dahil siguro napakabata pa ni Maria. Kaya we ask Mary, alam natin, sabi nga sa introduction ay, nasa nobenaryo pa tayo ng Kapaskuhan. Nasa loob tayo. Nakita ko dito may mga nakakulay gold na. Mukhang magsisimba ito mamayang 8 p.m. Dahil yan ang ating color coding for this day. On the 8th, oh grabe, 8 na. 8 night of simbang gabi na. And we are having this novena in honor of our Blessed Virgin Mary. We join Mary in thanking the Lord for the greatness that she received from the goodness of God. At alam nyo ho, ganito rin ang pag-iisip, ganito rin ang damdamin ni Saint Charbel. Sabi nga, ng mga kaibigan ko, siguro yung mga, pag nagmimisa tayo ng simbang gabi, pag Sunday, binabanggit ko yan, Padre Pio, Mother Teresa, Saint Charbel, sino naman yun? Siguro sabi na, sino naman yun? Naidagdag po yan sa aking mga bagong kaibigan sa langit. Na sana maging kaibigan nyo rin. Saint Charbel is known to be the Padre Pio of the East. If the West, they have Padre Pio. No, last Marian pilgrimage ko po noong November, nagpunta kami sa San Giovanni, sa Italy, kay Padre Pio. At grabe pa rin ang dami ng tao. Alam natin yung kwento, nandun sa may labas ng ating Adoration Chapel, ang malaking larawan o imahe ni Padre Pio. Alam natin ang kwento, yung mga hindi magkaanak, yung mga may sakit, yung mga may problema, may special intentions. Hanggang sa isang araw, nakilala ko ang Maronite priest from Lebanon, na banal na monghe na ito, si Saint Charbel. Pag tinignan nyo yung larawan niya dyan at larawan doon, ganyan daw po talaga siya, lagi nakayuko lang. Nakayuko lang. Pero kahit siya ay lagi nakayuko, aktibo siyang tumutupad, sumusunod sa gusto ng Diyos. Ano ang sabi niya? Ganun na lamang ang kanyang pagmamahal, paggalang sa Diyos, na ang aking mata ay nakalaan lamang sa mukha ng Diyos. Gusto kong makita ang mukha lang ng Diyos. Iniiwas niya ang kanyang sarili sa mga bagay na sisira sa kanyang pagmamahal at relasyon sa Diyos. Kailan lamang siya nagsasalita? Kailan lamang siya tumitingin
panagmimisa, at kapag inuutusan siya ng kanyang superior. Yun lamang. At ito'y magandang paalala sa atin mga kapatid, bago natin salubungin ang bagong taon, I opted to have this devotion mass to Saint Charbel. Kahit alam natin na pinagliban muna natin ng 6 p.m. regular masses natin for the simbang gabi. But I decided to have this before we end this year. Lalo na sa ating mga Pilipino, ano kaya ang connection natin sa Kanya? Alam po ninyo, nung siya ay nagdadasal ng kanyang divine liturgy, December 16, 1898. December 16. Anong naalala niyo doon? Unang araw ng simbang gabi. December 16, 1898. Saint Charbel, while praying the divine liturgy, suffered a stroke. Nag-stroke siya. And for 8 days, tahimik niya na tinitiis ang sakit ng kanyang katawan. Sabi sa paliwanag, for 8 days, he endured the pain calmly, silently, and prayerfully. Ito'y magandang paalala sa atin. Kapag may problema, may masakit sa atin, tularan natin si Saint Charbel. Let us carry our cross calmly, silently, prayerfully. At ano daw po yung mga paulit-ulit lang na sinasabi ni Saint Charbel nung siya'y nasa banig ng karamdaman at tinitiis ang sakit? Anong lagi niya sinasabi? Jesus, Maria, at Jose. At tinatawag din niya si Saint Peter and Paul ang mga patron ng kanyang hermitage kung saan siya nanatili bago siya mamatay. At mga kapatid, December 24, 1898, Christmas Eve, binawian ng buhay si Saint Charbel. Kaya tayong mga Pilipino, dapat malapit sa atin si Saint Charbel, lalo na pag magpapasko. Dahil bukod kay Maria, bukod kay Jose, bukod kay Elizabeth, kay Zacarias, kapag simbang gabi, lagi na nating maaalala si Saint Charbel. Dahil sa loob ng 8 araw, habang nagsisimbang gabi tayo, sinasamahan tayo ni Saint Charbel sa mga sakripisyong ginagawa natin ng tahimik, ng nagdadasal. Kaya, kapag tayo po ay may mga matinding pinagdadaanan, dahil sa karamdaman, dahil sa kawalan, dahil sa pang-aaway, at anumang uri ng sakit at paghihirap, tumawag din tayo kay Saint Charbel. Dahil tahimik siyang nagdadasal para sa atin. At lagi nating tatandaan, kapag nagpapagaling si Saint Charbel at siya'y pinupuri ng mga tao, isa lang ang sinasabi niya, God healed you. To God be the glory. Hindi sa iyo ang papuri. As we continue this celebration, at the end of this Mass, or after the Mass, we will be receiving again the oil, the blessed oil of Saint Charbel. Kanina ho, maikwento ko lang, kanina, bago ang Mass, nag-text sa akin si Reverend Joshua. Father, nandito na po sa baba ang anak ni Charbel. Ako, nataranta ako, anak ni Charbel. Yung ho ay, he lives in USA and his father's name is Charbel. And he is from Lebanon. And he just visited us to see not only me,
but to see us, people in the Philippines, having the love, having the devotion to Saint Charbel. At sana, sa gitna ng marami nating trials, pains, let us never lose hope. Let us never stop believing because there is a holy, humble, and silent monk in heaven praying for you, begging the Lord to heal you and to save you. Saint Charbel, pray for us. Amen. Tumayo po ang lahat bilang pagsunod sa halimbawa